Executive Order number 62 na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., idinadaing ng ilang grupo ng mga magsasaka. Ang naturang EO wala raw kasing naitutulong para sa mga magsasaka. Tunghayan ang kabuuan ng balita sa aking report. Matapos kamakailang maaprubahan at tuluyang maipatupad ang Executive Order number 62 na magpapababa sa taripa ng mga imported rice sa bansa ng hanggang 15%, nanawagan ngayon ang representante ng mga magsasaka na sana ipakinggan ang kanilang mga opinyon. Tila hindi raw sila kasi nakonsulta sa nasabing usapin. Darating ang SONA, sana ito ay makarating kay Presidente na maipaliwanag at masigurado na maprotektahan niya yung mga magsasaka. Dahil ang Executive Order number 62, hindi pa man siya nai-implement, bumagsak na ang presyo ng palay. Before, from 36, 34 pesos sa farm gate, bumagsak na ng 26. Tapos, hindi pa na-implement yan. Nung na-implement na, bumagsak na ngayon to 16 pesos. Yan ang panawagan ni Attorney Argel Cabatbat sa nalalapit na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasunod yan ang ipinasa nitong EO62 kasama ang National Economic Development Authority o NEDA noon lang nakaraang linggo. Ayon kay Cabatbat, lubos nilang ikinagulat ang naturang desisyon gayong hindi naman daw ito nakakatulong sa mga Pilipinong magsasaka. Sa katunayan, mas bumagsak pa raw ang presyo ng palay sa farm gate. Naniniwala rin daw silang hindi sagot ang naturang EO para mapababa ang presyo ng bigas sa bansa. Ang ikinagugulat namin ngayon ay yung pagpapasa ng Executive Order number 62 na kung saan ang dating taripa ng mga imported na bigas ay nasa 15%, but because of rice tarification law, unlimited ang importation and binaba nila to 35%. Kaya bumuhos ang ilang milyong tonelada ng bigas. At ang ibig sabihin nito ay bumagsak ang presyo ng palay, maraming mga magsasaka ang nalugi. Pero hindi naman bumaba ang presyo ng bigas. So, dahil may food inflation, ang naging solusyon nila ay ang isabatas ang Executive Order number 62 nang hindi kinukonsulta yung mga magsasaka. At hindi ako naniniwala na babagsak ang presyo ng bigas kasi hindi naman yan nangyari ng rice tarification. Okay. Ang babagsak na presyo ay presyo ng palay na ikalulugi ng ilang milyong magsasaka ng Pilipinas. Ngayon, inaasahan din daw nilang dadagsa ang milyong-milyong tonelada ng mga imported rice sa bansa dahil sa mas mababang taripa na ipapataw sa mga importers. Bagamat una na raw na nilinaw ng Department of Agriculture o DA na hindi anti-Filipino farmers ang EO at hindi daw nito maaapektuhan ang mga programa ng kanilang kagawaran para sa mga magsasaka, binigyang diin pa rin ni Cabatbat na hindi ito rason para ipagpatuloy pa ang pagpapatupad ng EO. Kaya naman una na rito naghain na sila ng petisyon sa Supreme Court kasama ang iba pang samahan ng mga magsasaka na naglalayong maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa naturang EO. Ipinapakita lamang din daw ng naturang desisyon na mas pabor ito sa mga hoarders, importers at retailers kaysa sa mga Pilipinong magsasaka na patuloy na pinapadapa dahil sa nakukuha nilang mababang presyo ng mga palay na kanilang inaani. Sa halip din daw na mas makinabang ang mga magsasaka, tila mas pabor pa raw ito sa mga hoarders. Pinabulaanan naman ni Cabatbat na kinonsulta daw ang mga magsasaka bago gumawa ng mga ganitong hakbang gayong wala raw nakakarating sa kanila. Hindi nila kinukonsulta ang mga magsasaka. Sa rice tarification law, biglaan na lang din yan. Ang Executive Order number 62, ang sabi ng NEDA, kinonsulta nila ang mga magsasaka, hindi po totoo yun. In short, kasinungalingan na kinonsulta tayo. Kaya yung pangako nila na re-reviewin ba nila na sila lang ulit? O kasama yung mga magsasaka na siguradong malulugi o nagsimula ng malugi dahil sa Executive Order number 62. Samantala, una nang sinabi ni Secretary Chu na kada 4 na buwan, nakatakda nilang reviewin ang naturang EO. Para sa YER TV News, Vanessa Cleofas, sumasaludo sa bawat Pilipino.